Samantala, sa sala ng penthouse ay mabagal na sinisiyasat ni Nelia ang kapaligiran. Ibang-iba ng lugar na yon nang huli niyang mapuntahan noon. Marami ang nagbago dito. Kung ang huling imahe ang kanyang pagbabasehan, kilala niya rin ang katauhan ni Nick na mahilig sa simpleng design lang. Hindi niya maintindihan kung bakit pumapayag itong baguhin ni Krisa ang design ng bahay niya. Paano siya napapayag ng babae, gawing bahay ng babae, ang penthouse niya? Isa pa, halatang ang babae lang naman ang may gusto noon. Ang weird naman. Ang Nick na kilala ko ay hindi papayag na maging ganito ang bahay niya. Parang pinaglaruan lang ng kung sino, na walang pagiging masculine sa mga mata ng magiging bisita. Dinala siya ng kanyang mga paa sa bukas na silid na kung saan ay ginawang music room ito ni Krisa. Napanganga na siya sa nakita kanina. Hindi makapaniwala na may ganun sa penthouse ng dati niyang nobyo. Naguhumiyaw din ang presyo ng mga instrument doon. Paano niya alam? Ama niya si Armando Celis, kung kaya naman pamilyar siya sa presyo ng mga ito. Humigpit ang kuyom niya sa kanyang kamao. Hindi pa rin makapaniwala na napapasunod ng babaeng iyon si Nick na kilala niyang maprinsipiong tao. Tipong may hindi siya alam sa kanilang dalawa. Hindi niya rin maintindihan kung bakit binibigay nito ang lahat ng kanyang gusto. Daig pa siya noong sila pa kung i-spoiled siya ni Nick. Sa mga instruments pa lang, milyong halaga na kaagad ang binitawan. Panigurado ni Nick doon. Hindi yun maintindihan ni Nelia. Dream on girl, puputulin kong pangarap mong umangat sa buhay through Nick. Papalipad ka pa lang ay babalian na kita kaagad ng pakpak. Maghanap ka na lang ng iba. Wag na wag lang ang Nick ko. Mahina niyang usal na isinara ng pintuan ng silid at muling bumalik sa sala. Kung saan dapat lang siya. Lingid sa kaalaman ni Nelia na kanina pa siya nakikita ni Krisa na saglit lang pumunta ng study room. Basang-basa na ng dalaga ang selos at inggit na nakabalatay sa mukha ni Nelia. Nang makita ang music room niya, mahina siyang tumikim nang bumalik ito ng sala upang kunin niya ang atensyon ng babae. Nagkunwari pa siyang nanggaling sa kusina ng penthouse nang hindi ito maghinala. Muli siyang initian ni Nelia. Sinuklian naman yun ni Krisa na mas matingkad at sobrang friendly ang dating sa kanya. Punta ka na lang daw sa study room niya, hinihintay ka na niya. Tumingkayad pang ngiti ni Nelia. May kinuha itong papel sa loob ng dala niyang bag. May financial case akong gustong itanong kay Nick. Hihingi sana ako ng tulong sa kanya. Huwag ka sanang magagalit na dito ako mismo sa kanyang bahay pumunta. Kung may pangahawakan lang si Krisa, malamang kanina pa niya ito sinupalpal. Niwala nga yatang appointment ang babae tapos ang lakas ng loob nitong puntahan sa bahay nila. Pero syempre wala kung kaya naman, tahimik na lang siya. Pasalamat din ng babae at hindi pa siya asawa ni Nick. Kung nagkataon, baka sa pintuan pa lang ay pinagtabuyan na niya si Nelia. Lalo at dating karelasyon siya ng abogado. Sure, walang problema. Gusto mo ba ng maiinom? Coffee or tea? Isang ngiti ang sumilay pa sa magandang malafax na mga ngiti ni Nelia. Coffee na lang, salamat. Pagkasabi noon itinalikuran na niya si Krisa na sinundan lang naman ng tingin si Nelia. Hindi alam ni Krisa kung si Nick ba ang may gawa pero nanatiling bukas ang pintuan ng study room ng abogado. Panakanakang naririnig niya ang boses ng dalawa na nag-uusap tungkol sa concern ni Nelia. Ilang sandali pa'y nagtungo na siya ng kusina upang gumawa ng kape. Hindi siya interesado kahit pa mag-usap sila tungkol sa kanilang nakaraang pag-ibig. Eksaktong tapos na niya ang ginagawang kape nang pumunta si Nelia sa kusina. Ang buong akala niya ay may kukunin lang ito o hihingi ng tubig. Ngunit nakita niyang sumandal ito sa counter malapit sa kanya. Saglit na sinuri ang kanyang ginagawa at kapag daka ay nagsalita. Nakita kong laman ng isa sa mga room dito na ginawa niyong parang music studio. Panimula nito na hindi pa rin pinagtuunan ng pansin ni Krisa. Wala siyang oras dito makipag-usap. Alam mo bang mga instruments na naroon ay ang wish kong maging birthday sa akin noong nag-turn ako ng 22? Imposible kay Krisa na hindi alam yon dahil naging viral pa yun online. Subalit ngayong sinabi ng harapan yun ni Nelia sa kanya, damang-dama niya ang kaluluwa ng inggit sa tinig ng babae, yung tipong pinapamukha nito sa kanya na kinuha niyang para dapat dito. Ayon yon sa himig na pinagpapakita nito. Yun ang hula ni Krisa, hinarap niya ito at ngumiti. Gusto mo bang subukan silang lahat? Napawi ang mga ngiti ni Nelia. Hindi niya inaasahan na mahihirapan siya sa babae. Hindi naman niya dapat ito pinoproblema, pero grabe ang kulo ng dugo niya. Sa itsura pa lang nito. Music instruments, white silk dress mo nung birthday ni Nati.
Kung hindi ako nagkakamali, si Nick ang lahat na nagbigay nun sa'yo, hindi ba? Anito pang bakas na naman sa boses ang sobrang inggit. Inosente siyang tinignan lang ni Kriza. Sinundan ng kanyang mga matang kamay nitong kinuha ang cellphone at may in-scroll doon. Iniharap ni Nelia yun sa kanya. Picture yun nilang dalawa ni Nick noong kabataan pa nila. Nakasuot si Nelia ng white silk dress. Iba nga lang ang design noon sa suot niyang damit. Nakayakap siya sa braso ni Nick. Bagay na bagay silang dalawa sa larawan na parehong abot sa tenga ang ngiti habang nakatingin sa kamera. Sa paningin ni Kriza ang perfect match ng dalawa. Sa likod nila ay mga instruments na matatagpuan sa museum or public display lang yon. Naburong mga mata ni Kriza sa batang-bata pang itsura ni Nick. 4 years ago, aaminin niya mas gwapo noon ng binata. Marahil ay nang dahil yon sa facial features na malamang ay nadagdagan din ng edad gaya niya. Kung nakilala na niya si Nick sa ganong edad nito, malamang nagkagusto na siya dito. Nang makita ni Nelia ang pananahimik ni Kriza, mahina na siyang tagumpay na humagikik. Hindi mo ba naiisip na malinaw na substitute lang kita? Pansamantala, habang wala ako. Naintindihan mong point ko, Kriza? Gaano ka man kaganda, magiging pekeng babae ka pa rin para sa kanya. At ngayong bumalik na ako, hindi ka na niya kailangan. Hindi mo na kailangang magstay pa sa piling ni Nick dahil kaya ko nang punan ang kanyang mga pangangailangan bilang lalaki. Pangangailangan na kaya mong ibigay sa kanya noong wala ako. Sana'y malinaw mo nang naiintindihan yun ngayong kaharap ako. Parang naudlot ang dila ni Kriza ng ilang sandalit para siyang nabingi sa mga sinabi ni Nelia. Hindi niya man magawang ipakita sa babae, ngunit naramdaman niyang parang may nakadagan na sa kanyang dibdib na mabigat na bagay. Upang hindi siya sumabog at maging kalmado pa rin, ay binuhat niya ang tinimpla niyang kape. Napaso siya nito nang sinubukan niyang sumimsim. Ngunit hindi niya ininda dahil parang manhid ng kanyang buong katawan sa mga salita pa lang na binitawan ng babae. Kapag hinarap na niya si Nelia, nahalata namang naghihintay na magiging sagot niya rito. Yung mga instruments niya na binigay sa akin ng pakay mo o si Nick mismo. Sige, pwede mo na silang kunin. Bitbitin mo kung kaya mo. Magiging masaya pa nga ako na binabawi mo na sila. Tunay naman na dapat ay sa'yo sila mapunta at hindi sa akin. Ikaw ang tunay na owner, hindi ba? Marahil yun ang sign upang magsimulang muli ng panibagong buhay si Kriza. Pagkakataon na ang lumalapit. Itataboy niya pa ba? Tinutulungan na siya ng tadhanang makawala sa sitwasyong iyon. Aarte pa ba? Syempre hindi na. Hahayaan na lang niya. Ika nga, go with the flow lang. Sa narinig ay hindi naman makapaniwala si Nelia. Ang inaasahan niya ipapalag ito't ipaglalaban si Nick gaya ng mga napapanood niyang teleserya sa TV. Ngunit iba doon si Kriza. Binibigyan niya ito ng kusa sa kanya. Hindi ka naman pala mahirap kausap. Alam mo kasi, minsan kailangan natin gumamit ng taktika upang kunin ang dapat ay para sa atin talaga. Huwag mo akong sisihin ha. Dapat lang naman talagang bumitaw ka na at kusang ibigay sila sa akin. Lalo na si Nick. Dahil una pa lang ay sa akin naman na talaga siya. Hindi yun pinansin ni Kriza. Binuhat na ni Nelia ang baso ng kape na ginawa sa kanya ng dalaga at saka makahulugang ngumiti. Pinagkibit lang naman iyon ng balikat ni Kriza na matamang pinapanood ang ginagawa ni Nelia. Wala siyang pakialam kung ano pang mga sasabihin nito sa kanya. Hindi na siya interesado. Walang ano-ano'y bigla nitong ibinuhos ang kape sa kanyang braso. Ouch! Kriza, bakit tinapunan mo ko ng kape? Malakas na palahaw nito ng iyak. Hindi gumalaw si Kriza na natiling nakatingin lang sa babae. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maaawa sa kanya. Pero in fairness, ang galing umakting ng babaeng kaharap niya. On point ang emotion. Wah, ang init Nick! Tulungan mo ako! Tinapunan ako ni Kriza ng kape! Baka hulugang tinignan ni Nelia si Kriza na wala pa ring galaw sa kanyang harapan. Nakatingin pa rin ito sa kanya na parang wala man lang katiting na pakialam. Ngumisi pa siya. Napayuko na lang ng ulo niya si Kriza. Kumibot-kibot ang bibig niya. Natawa na ngayon si inaakto ng babae. Nakakaawa siya. Maya-maya pa'y nagangat na siya ng tingin kay Nelia na patuloy pa rin sa pagdedrama. Alam mo Nelia, sobrang fan na fan ako ng daddy mo. Hindi ko inaasahan na sa kabila ng pagiging down to earth niya, may anak pala siyang kasuklam-suklam ang ugali. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig si Nelia. Dinamay pa talaga ng babae ang daddy niya. Wala akong pakialam kung habulin mo man si Nick nang habulin at isiksik mo sarili mo sa kanya. Pero hindi ayos sa akin ang i-frame mo ako sa mga bagay na hindi ko naman ginagawa. Yan ang pinakaayaw ko dahil minsan na naging biktima niya ng papa ko. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako papayag na mangyari sa akin ang bagay na kagaya niyan.
Tapos narito ka. Sinusubukan mong gawin sa akin ang bagay na yon. Hindi mo ba alam na may CCTV ang kusina? Pwede nating panooring tatlo yon kasama si Nick nang malaman natin kung sino ba siyang may mali. Namutla na doon si Nelia. Kailan pa naisipan ni Nick na palagyan ng CCTV ang penthouse niya? Lingid sa kanyang kaalaman ay panakot lang yun ni Krisa dahil ang sala lang naman ng bahay ang meron. By the way, nakalimutan ko sabihin sa'yo na iced coffee ang ginawa ko para sa'yo kaya tigilan mo ng dramang mainit yan. Hindi ka niyan maaano kahit na ipaligo mo. At saka hindi rin naman yan papaniwalaan ni Nick. Seryosong turan pa ni Krisa na natatawa pa rin ang mukha kay Nelia. Umayos ng tindig ang dalaga, hinawakan ang tasa ng kape niya. Ngayon niya ito gagantihan. Hayaan mo tulungan kitang maging kapanipaniwala ka. Sayang naman ang iniluha mo kanina. Pagkasabi nun ni dahan-dahan niyang ibinuhos ang kanyang kape sa braso mismo ni Nelia. Kitang-kita niyang paglapat ng umuusok na kape sa balat ng babae na kaagad na namula. Napatalon-talon na doon si Nelia habang hawak ang kanyang braso na nabanlian ng kape. Hindi na alam kung anong i-react. Ayan, ganyan ang tunay na sakit, hindi peke Nelia. Hindi kalayuan ni nakatayo lang si Nick at mataman silang pinagmamasdang dalawa. Kanina pa siya doon. Agad siyang lumabas nang marinig niyang pumalahaw ng iyak si Nelia na mula sa kusina. Malamig ang tingin ipinupukol niya kay Krisa. Ibinaling ng dalagang mga mata niya kay Nick. Pinagtaasan pa niya ng kilay ang abogado nang makitang makahulog ang mga titig nito. Ilang sandali pa'y binigyan ni Nick ito ng isang dismayadong ngiti. Pinapakitang sobrang naiinis na siya. Nakita mo Nick? Totoong binuhusan ko nga siya ng kape. Hindi kasi mainit yung kape niya kanina. Humakbang palapit sa kanilang banda si Nick. Ganyan mo ba kagustong iwanan ako, Chris? Sa tingin mo, sa pamamagitan ng pagbuhos ng mainit na kape sa braso ni Nelia, ay sobrang magagalit ako sa'yo ha? Kalmado lang nitong tanong. Nangalit pang mga ngipin ni Nick na maisipang baka kaya ginagawa niya yon ay nang dahil kay Peter. Gusto niyang pumunta na sa lalaki at ginagamit itong pagkakataong iyon. Hindi siya sinagot ni Krisa. Naiinis pang babae na makita pa lang lahat ni Nicky yon. Hindi tuloy naging kapanipaniwala dito kung ano man ang drama ni Nelia. Nahiling niya na sana pinaniwalaan na lang niya ang drama nito kaysa naman iniisip nitong sinadya niya ang lahat. Nick! Muling palahaw ng iyak ni Nelia. Tinapon niyang kanya sarili sa mga braso ng binata na parang ibong nabalian ng pakpak. Hindi ako gusto ni Krisa. Parang may tinatanong lang naman ako sa kanya. Tignan mo, binuhusan niya ako ng kape. Sumbong pa nito. Hindi niya alam na nakita ng binatang buong pangyayari. Please, ihatid mo na ako sa bahay. Hindi ko kayang umuwi ng mag-isa. Humalokip-kip si Krisa habang pinapanood ang dalawa. Umirap ang mga mata niya. Muli siyang nilingon ni Nick. Nagtataka ng binata kung bakit parang baliwala lang sa kanyang lahat, gayong parang linta kumakadikit sa kanya si Nelia. Ang ex-girlfriend niya. Akala ba niya nagsiselos ito dito? Bakit parang wala lang naman ang lahat sa kanya? Normal lang. Dadaling kita sa ospital. No, ayoko sa ospital. Sa bahay na lang. Lalagyan ko lang naman ito ng cream. Basta kasama kita magiging okay din ito. Hindi na kailangan ng doktor dahil hindi naman gaanong malala. Mahinang natawa na si Krisa. Sa drama mo kanina doon sa iced coffee pa lang parang kailangan mo na kaagad ng doktor. Tapos ngayon hindi mo na yun kailangan? Grabe, hangang-hanga na talaga ako sa acting skills mo, Nelia. Nilingon siya ni Nelia gamit ang mga matang puno ng puot at hinanakit. Suklam na suklam siya sa pagmumukha ni Krisa dahil harap-harapan siyang sinasagot nito at walang ginagawa si Nick doon. Kung wala lang ang binata doon, malamang ay kanina niya pa ito sinabunutan at pinatikim ng palad niya. Hindi ikaw ang kausap ko, Krisa. Will you shut your mouth? Masyado kang mapapel. Bahagyang tinulak ni Nick ang katawan ni Nelia, papalayo sa kanya nang sumigaw ito ng malakas. Hindi niya gusto ang timbre ng boses nito. Ayaw niya pa naman sa babaeng maligalig at akala mo ay aping-api. Umatras ang binata ng ilang hakbang upang mapalapit sa kung nasaan si Krisa nakatayo. Calm down, Nelia. Hindi mo kailangang manigaw. Ayusin natin to sa maayos na paraan. Ang lapit lang natin sa isa't isa oh. What if ganito na lang, hayaan mo bigyan ka na lang ni Krisa ng first aid. I said no. Ikaw ang gusto kong tumulong sa akin at ihatid mo ko sa bahay namin ngayon. Alin ba doon ang hindi mo maintindihan, Nick? Ilang beses ko pa bang uulitin sa'yo gusto kong mangyari ha? Parang batang ipinadyak pa nito ang kanyang mga paa sa sahig. Hindi niya maamin ng tahasan na takot siya kay Krisa. Pinapakita lang niyang matapang siya sa babae. Baka mamaya sa halip na gamutin nito ang paso niya,
ay mas palalain niya pa dahil may lihim itong galit sa kanya. Hindi siya rito maniniwala. May evil spirit ang babae sa katawang makikita sa mga mata nito kaya hindi siya papayag doon. Hindi niya rin maintindihan kung bakit hindi ito pinagalitan man lang ni Nick. Gayong alam nitong siya ang mali rito. Para usan niya lang naman ito. Kapalit niya ng pwesto habang wala siya sa tabi na abogado. Hindi ba dapat ay mas submissive si Krisa sa kanya dahil siyang nagpapalamon dito? Bakit baliktad yata sila? Si Nick ang kailangang magpakumbaba kay Krisa. Parang ayaw niya itong masaktan kesa sa kanya. Bakit ganun? Doon tayo sa sala. Sambit ni Nick na nauna nang lumabas ng kusina. Sumunod sa kanya si Nelia pero naiwan ng walang pakialam sa kanilang si Krisa na mas inunang linisin ang sahig kung saan pumatak ang binuhos niyang kape. Ilang minutong hinintay ni Nick si Krisa na sumunod, ngunit hindi yun nangyari. Madramang umiiyak pa rin si Nelia na nakaupo na sa sofa habang panaka-naka, ang tingin sa braso niyang sobrang namumula. Mahapdi na rin yon. Naramdaman na niyang epekto nito, wala sana siyang masakit sa katawan kung hindi dahil sa bruhang parausan ni Nick. Bumalik ang abogado sa kusina upang sunduin si Krisa na busy pa rin sa kanyang ginagawa. Hindi ka sasama? Hindi ka pa ba lalabas dyan? Ikaw na lang. Hindi lumilingon na sagot ni Krisa. Gusto niyang ipakita na ayaw niyang pag-aksayahan ng panahon ang dating nobya ng binata. Ikaw lang naman ang kailangan niya. Bakit sasama pa ako? Nakaramdam ng sobrang inis na si Nick sa ikinikilos ni Krisa. Parang hindi man lang ito apektado. Okay naman ang pakikitungo nilang dalawa sa isa't isa ng mga nakaraang 2 araw. Normal lang naman na magkaroon ng ugaling babae dahil may sakit siya, naintindihan niya ito. Baka nagseselos na naman kay Nelia. Humakbang siya palapit sa dalaga at walang imik na niyakap na ito mula sa kanyang likuran. Baka kailangan lang nito ng kaunting lambing upang lumambot na muli ang puso sa kanya. Iniisip mo bang galit ako, Chris? Halik paninik sa kanyang leeg bilang panimula ng paglalambing. Hindi ako galit kahit pa nakita ko kung paano mo siya tapunan ng mainit na kape. Gusto pa nga kitang isamang ihatid siya eh. Tara na, samahan mo ko. Kasi baka iniisip mo na may iba pa kaming gagawin. Humarap na sa kanya si Krisa, ngunit hindi siya itinulak ng dalaga palayo sa katawan. Pinindot ni Nick ang ilong ng dalaga. Gusto niyang ibalik nito ang dati niyang aura na masigla pagising kaninang umaga. Mabilis ni Nick na hinalikan ang labi ni Krisa na nanatiling nakatikom pa rin at hindi gumingiti. Sigurado ka ba talaga na ayaw mo sumama, Chris? Muling ulit ni Nick, naiinip na, ngumiti na ng maliit si Krisa. Natutunaw na naman ang galit niya sa abogado kapag ganito ito kalambing. Pinilit niyang huwag ipakita sa abogado kung paano siya kinikilig ng sobra ngayon. Hindi na, dahil baka mamaya hindi lang yun ang mangyari sa ex-girlfriend mong mukhang matindi pa rin sa'yo ang tama. Baka mamaya niyan maisipan pa niya magpasagasa sa gitna ng kalsada. Tapos ako na naman ang sisisihin niyang may gawa. Lakad na doon at baka mabali ng leg niya kakahintay sa'yo. Hindi nakaligtas sa paningin ni Chris ang panakanakang pagsilip sa kanila ni Nelia sa kusina. Natatawa pa nga siyang para itong hibang na kada magtatama. Ang mga mata nila ay panay lang ang irap sa kanya. Are you sure? Anong gusto mong bilhin ko mamaya pa uwi? Sabihin mo lang. Wala, basta umuwi ka. Okay na yon. Saglit lang ako doon. Hintayin mo akong umuwi ha. Madamdaming pakiusap pa ni Nick. Ihahatid ko lang siya sa kanila. Hindi rin ako papasok kung saan siya nakatira. Promise Chris, uuwi rin ako kaagad. Hinalikan pa siya ni Nick sa noo. Kinagat ni Chris ang kanyang labi. Naging malalim ng lungkot niya. Hindi niya mahulaan kung seryoso ba ito si Nick o pinaglalaroan na naman siya. Katawan lang naman ang unang pakay nito. Hindi niya kailangang iparamdam na mahalaga siya dito kung hindi naman yun totoo. Malamang ay hindi papagod ang binata sa kanya bagay silang magsama ni Nelia. Parehas sila ng ugali. Sana wag na lang siyang bigyan ni Nick ng pag-asa. Yung tipong pusang pinaglalaroan na muna ng daga at kapag pagod na sa halip na pakawalan ay papatayin at ang masama pa doon ay walang pakundangang kakainin. Ganun pa man ang nararamdaman niya, naging kalmado pa rin si Krisa sa paningin ni Nick. Sige na, umalis ka na. Halos ayaw siyang iwan ni Nick nang maramdaman niyang panlalamig sa sagot ni Krisa. Ngunit maya-maya ay napilitan siyang lumabas ng kusina at bumitaw sa yakap ng dalaga. Nang marinig niya nasa may pintuan ng kusina si Nelia, nakatingin sa kanila at namumutla. Nakita lang naman itong lampungan ni Nick at ng dalaga. Kitang-kita niya ang nakatagong emosyon ni Nick sa kanyang mga mata na ang bungakala niya sa kanya lang umiikot hanggang ngayon. Mukhang nabihag na nga talaga ni Krisa Aguilo na yon ang binatang minsang naging pag-aari niya. Nagawa nitong manakaw ang posisyon niya sa puso ng abogado sa loob lamang ng maikling panahon. Nick,
Hindi pa ba tayo aalis? Hihintayin mo bang malapnos munang paso ko? Tanong ni Nelia ng pagdating sa may pintuan ay muling nilingon si Krisa na pinapanood lang sila. Hinawakan na ni Nelia ang isang braso ni Nick at sa pilitang hinila na ito patungo ng pintuan. Bago makalabas ng pinto ay tinanggal yun ng abogado na masama ng tingin sa kanya. Mukhang nasisiyahan kaya tang habol-habulin ako ngayon, Nelia. Malamig na sambit ni Nick habang naghihintay sila sa harapan ng elevator na bumukas iyon. Maaring nakakatuwa sa ibang lalaki ang ginagawa mo, pero sa akin na hindi. Gusto ko lang ding ipaalala sa'yo na ikaw ang may kasalanan kung bakit tayo humantong sa ganito. Ikaw ang sumira ng tiwala ko. Ipinagpalit mo ko, hindi ba? Umigting ang panga ni Nick habang sinasabi niya ang huling litanya.